May mga taong kapag nasaktan, hindi sumisigaw, hindi nagrereklamo at hindi nag-e-explain. Bigla na lang silang tahimik. Pero ayon sa psychology, ang katahimikang ito ay hindi kahinaan. Ito ay babala. Sa video na ito, aalamin natin ang sikolohiya ng mga taong tumatahimik kapag nasasaktan at bakit ang ganitong klaseng katahimikan ay mas delikado kaysa sa galit o luha. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit tumatahimik ang tao kapag totoong nasasaktan? Ayon sa psychology, kapag ang isang tao ay totoong nasasaktan, hindi laging galit ang unang lumalabas. Mas madalas, katahimikan ang pinipili nila. Hindi dahil wala na silang pakialam, kundi dahil napagod na silang ipaliwanag ang sarili nila sa mga taong hindi naman talaga nakikinig. Ang pananahimik ay isang psychological defense mechanism. Kapag ang emosyon ay masyadong mabigat, pinipili ng isip na umatras muna para hindi tuluyang masira ang sarili. Maraming taong tumatahimik dahil alam nilang kapag nagsalita pa sila, mas lalo lang silang masasaktan. Sa halip na makipagtalo, pinoprotektahan nila ang sarili sa pamamagitan ng pagdistansya. Sa psychology, ito ay senyales ng emotional overload. Hindi na kayang iproseso ng utak ang sakit sa parehong paraan, kaya pinipili nitong patigilin ang emosyonal na komunikasyon. Ang katahimikan ay hindi pag-iwas sa problema. Ito ay paraan ng isip para makabawi, mag-reset at magdesisyon kung sino pa ang karapat-dapat makapasok muli sa kanilang mundo. Kaya kapag ang isang taong dating expressive ay biglang tumahimik, huwag mo itong maliitin. Ang katahimikan ay kadalasang huling yugto bago ang tuluyang paglayo. At kapag dumating na sa puntong iyon, madalas ay wala nang babala. Ang pananahimik na iyon ay desisyong matagal ng pinag-isipan. 2. Tahimik. Pero delikado. Ang sikolohiya ng taong biglang nanahimik. Ayon sa psychology, ang biglaang pananahimik ng isang tao ay hindi aksidente. Ito ay isang malinaw na senyales na may malalim na emosyon na hindi na kayang ilabas sa salita. Kapag ang isang tao ay nasaktan ng paulit-ulit, natututo ang isip na huwag nang mag-react. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil napagod na siyang umasa na maiintindihan pa siya. Sa sikolohiya, ang ganitong katahimikan ay tinatawag na emotional withdrawal. Unti-unting inaalis ng tao ang sarili niya sa emosyonal na koneksyon para maprotektahan ang natitirang lakas niya. Tahimik sila, pero sa loob sobrang aktibo ang isip. Paulit-ulit nilang sinusuri ang mga nangyari, ang mga salitang binitawan, at ang mga emosyon na hindi nila naipahayag. Mas delikado ang katahimikan kaysa sa galit dahil ang galit ay humihingi pa ng pansin. Ang katahimikan ay indikasyon na tumigil na ang tao sa paghingi ng pag-unawa. Kapag ang isang tao ay umabot sa ganitong estado, madalas ay nakapagdesisyon na siya. Ang pananahimik ay hindi paghahanda sa pakikipag-usap, kundi paghahanda sa paglayo. Kaya kapag may taong biglang naging tahimik, huwag mong isipin na lilipas lang ito. Sa sikolohiya, ang katahimikan ay madalas hudyat ng isang tahimik, ngunit permanenteng desisyon. 3. Hindi sila cold, nasaktan lang. Psychology ng mga taong tumatahimik. Maraming tao ang napagkakamalang malamig kapag sila ay tahimik. Ayon sa psychology, hindi pagiging cold ang dahilan ng pananahimik, kundi matinding emosyon na hindi na kayang ipakita. Kapag ang isang tao ay nasaktan ng higit sa inaasahan niya, nagbabago ang paraan ng kanyang pagharap sa emosyon. Imbes na magpaliwanag, pinipili niyang manahimik para hindi na muling masaktan. Sa sikolohiya, ang pananahimik ay isang anyo ng self-preservation. Kapag naramdaman ng isip na delikado ang emosyonal na sitwasyon, kusang isinasara nito ang sarili bilang proteksyon. Hindi sila walang pakialam. Sa katunayan, sila ang mga taong minsang sobrang nagmalasakit. Ngunit dahil hindi ito napahalagahan, natutunan nilang itago ang emosyon sa likod ng katahimikan. Ayon sa psychology, ang taong tumatahimik ay kadalasang nakaranas ng emotional invalidation. Paulit-ulit nilang naramdaman na hindi mahalaga ang kanilang nararamdaman, kaya tumigil na silang magsalita. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay emosyon na piniling ilihim dahil mas ligtas itong itago kaysa ipaglaban.
Kaya sa susunod na makakita ka ng taong tahimik at tila malamig, tandaan ito. Maaaring hindi sila cold, maaaring sila ay sugatan pa rin. 4. Kapag tahimik ang tao, ibig sabihin may nabali. Ayon sa psychology, ang katahimikan ng isang tao ay hindi basta pagbabago ng ugali. Kadalasan, ito ay resulta ng isang bagay na unti-unting nabasag sa loob nila. Kapag ang isang tao ay patuloy na nasasaktan, may dumarating na punto na hindi na galit ang nararamdaman niya. Sa halip may napuputol na emosyonal na koneksyon. Sa psikolohiya, tinatawag itong emotional rupture. Ito ang sandaling nawawala ang tiwala hindi dahil sa isang pangyayari, kundi dahil sa sunod-sunod na pagkabigo. Hindi agad ito napapansin dahil tahimik lang ang tao. Pero sa loob, may nabali na paniniwala na dati niyang pinanghahawakan tungkol sa respeto, pagmamalasakit, o relasyon. Ang pananahimik ay senyales na hindi na sila naghahanap ng paliwanag. Kapag ang isang tao ay tumigil sa pagtatanong, ibig sabihin ay tumigil na rin siyang umasa. Kapag nabali ang emosyonal na pundasyon ng isang tao, pinipili niyang magtayo ng distansya imbes na makipag-usap pa. Kaya kapag may taong biglang tumahimik, huwag mo itong ipagwalang bahala. Sa likod ng katahimikan, may isang bagay na nabali at hindi lahat ng nababasag ay muling nabubuo. 5. Ang katahimikan ay defense psychology ng taong hindi umiimik kapag hurt. Ayon sa psychology, hindi lahat ng depensa ay agresibo. May mga taong ipinagtatanggol ang sarili hindi sa salita, kundi sa katahimikan. Kapag ang isang tao ay nasaktan, may dalawang posibleng reaksyon. Ang una ay magsalita at ipaglaban ang sarili. Ang ikalawa ay manahimik upang hindi na lalong masugatan. Sa psikolohiya, ang pananahimik ay isang defense mechanism. Pinipili ito ng isip kapag pakiramdam nito ay hindi naligtas ang emosyonal na kapaligiran. Hindi sila umiiwas sa usapan dahil wala silang sasabihin. Umiiwas sila dahil alam nilang ang bawat salita ay maaring gamitin laban sa kanila. Ang taong hindi umiimik kapag hurt ay kadalasang nakaranas ng emotional punishment. Kapag nagsalita sila noon, naparusahan sila sa halip na pakinggan. Dahil dito, natutunan ng isip na ang katahimikan ang pinakaligtas na opsyon. Walang paliwanag, walang depensa, walang bagong sugat. Ang pananahimik ay hindi kawalan ng lakas ng loob. Ito ay tahimik na anyo ng proteksyon na nabuo mula sa karanasan. Kaya kapag may taong piniling manahimik sa halip na magsalita, tandaan ito. Hindi sila mahina. Sila ay nagtatanggol ng sarili sa paraang alam nila. 6. Bakit mas pinipili ng iba ang katahimikan? Kapag nasaktan. Ayon sa psychology, ang katahimikan ay hindi laging kawalan ng sagot. Minsan, ito ang pinakamalinaw na tugon ng isang taong napagod ng umasa. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nasasaktan, natututo ang isip na bawasan ang emosyonal na pagkilos. Hindi ito biglaan. Ito ay resulta ng mga karanasang hindi pinakinggan at hindi inintindi. Sa psikolohiya, tinatawag itong learned emotional restraint. Unti-unting tinuturuan ng isip ang sarili na huwag nang maglabas ng damdamin para maiwasan ang panibagong sakit. Mas pinipili ng ilan ang katahimikan dahil doon nila nararamdaman ang kontrol. Kapag tahimik sila, wala nang maipipilit sa kanila at wala nang maaaring sumira sa kanilang emosyon. Ang pananahimik ay nagiging paraan para mapanatili ang dignidad. Kapag ang pagsasalita ay nagre-resulta lamang sa pagbaliwala, mas pinipiling umatras ng may katahimikan. Hindi ito pagtakas. Ito ay anyo ng pagpili. Isang desisyong protektahan ang sarili kahit walang paliwanag na ibinibigay. Kaya kapag may taong mas piniling manahimik kaysa magsalita, unawain ito. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay hudyat ng hangganang matagal ng nilampasan. 7. Hindi drama. Survival. Psikolohiya ng taong biglang nanahimik. Ayon sa psychology, hindi lahat ng biglaang pananahimik ay emosyonal na drama. Sa maraming kaso, ito ay instinct ng survival. Kapag ang isang tao ay nasasaktan ng tuloy-tuloy, umaabot siya sa puntong ang isip ay naghahanap ng paraan para manatiling buo. Doon pumapasok ang katahimikan. Sa psikolohiya, ang pananahimik ay response ng nervous system. Kapag ang emosyonal na stress ay sobra na, pinipili ng katawan ang shutdown kaysa tuluyang masira. Hindi sila tumitigil magsalita para manipulahin ang sitwasyon.
Tumitigil sila dahil ang biglaang pananahimik ay kadalasang dulot ng emotional exhaustion. Ubos na ang lakas nilang magpaliwanag, umintindi at umasa. Mas pinipili ng isip ang katahimikan dahil doon lang sila nakakaramdam ng pahinga. Walang pagtatalo, walang depensa, walang sugat na nadadagdagan. Kaya kapag may taong biglang nanahimik, huwag mo agad husgahan. Hindi ito drama. Ito ay paraan ng tao para mabuhay at magpatuloy. 8. Ang tunay na ibig sabihin ng katahimikan. Kapag nasasaktan, ayon sa psychology, ang katahimikan ay may mensaheng mas malalim kaysa sa anumang salita. Kapag ang isang tao ay nasasaktan, ang pananahimik ay kadalasang huling paraan ng pagpapahayag. Hindi ito simpleng pagtitimpi. Ito ay senyales na ang emosyon ay umabot na sa limitasyon nito at wala nang ligtas na espasyo para ilabas. Sa psikolohiya, ang ganitong katahimikan ay indikasyon ng emotional shutdown. Hindi dahil wala nang nararamdaman ang tao, kundi dahil sobra na ang nararamdaman niya. Kapag ang isang tao ay tahimik, madalas ay tapos na siya sa pakikipagtalo. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil napagdesisyonan na niyang hindi na ito mahalaga. Ang katahimikan ay madalas kaakibat ng clarity. Sa kawalan ng salita, mas malinaw nilang nakikita kung sino ang totoo at sino ang hindi. Hindi lahat ng katahimikan ay naghihintay ng tanong. May katahimikan na nagsasabing tapos na ang pakikipag-ugnayan sa emosyonal na antas. Kaya kapag may taong nanahimik dahil nasaktan, pakinggan ang hindi niya sinasabi. Ang katahimikan ay minsang pinakamalinaw na katotohanan. 9. Tahimik ang bibig, maingay ang isip. Psychology ng hurt silence. Ayon sa psychology, ang pananahimik ay hindi nangangahulugang walang iniisip. Kadalasan, ito ang sandaling pinakamaingay ang loob ng isang tao. Kapag nasaktan ng isang tao, maaaring tumigil ang bibig sa pagsasalita, pero ang isip ay patuloy na bumabalik sa bawat pangyayari at salitang narinig. Sa psikolohiya, ang ganitong estado ay tinatawag na internal processing. Tahimik sa labas, ngunit aktibo ang pag-aanalisa sa loob. Paulit-ulit nilang tinatanong ang sarili kung saan sila nagkamali, kung ano ang dapat nilang sinabi, at kung may halaga pa ba ang kanilang nararamdaman. Mas pinipili ng ilan ang katahimikan dahil ayaw nilang magsalita ng may emosyon na maaaring pagsisihan nila sa huli. Ang katahimikan ay nagiging pansamantalang kontrol. Sa kawalan ng salita, may oras ang isip para ayusin ang emosyon bago ito tuluyang bumigay. Kaya kapag may taong tahimik pero tila malayo ang tingin, huwag mong isipin na wala silang pakialam. Maaaring ang isip nila ay puno ng sakit na piniling ilihim. 10. Kapag tumahimik ang tao, huwag ipagwalang bahala. Ayon sa psychology, ang katahimikan ng isang tao ay hindi kailanman random. Kapag ang isang tao ay tumahimik, may nangyaring mas malalim kaysa sa nakikita. Hindi lahat ng sugat ay may tunog. Ang iba ay tahimik ngunit mas matagal maghilom. Sa psikolohiya, ang biglaang pananahimik ay madalas huling yugto ng emosyonal na proseso. Ito ang sandaling tapos na ang pag-asa, paliwanag at pakikipaglaban. Kapag ang isang tao ay hindi na nagre-react, hindi na nagtatanong, at hindi na humihingi ng pansin, ibig sabihin ay may desisyong nabuo sa loob niya. Ang katahimikan ay hindi pa anyaya sa usapan. Ito ay babala na ang koneksyon ay unti-unti nang pinuputol. Kaya huwag ipagwalang bahala ang taong tahimik, hindi dahil mahina siya, kundi dahil maaaring napagod na siyang umasa. At kapag tuluyan na silang umalis ng walang ingay, tandaan ito. Ang pinakatahimik na pag-alis ang kadalasang pinakapermanente. Kung umabot ka hanggang dito, isang bagay ang malinaw. Hindi lahat ng sakit ay ipinagsisigawan. Ang iba, pinipiling manahimik, magmasid at tuluyang magdesisyon. Ayon sa psychology, ang katahimikan ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay resulta ng mga bagay na matagal nang tiniis, inintindi at pinalampas. Kung may isang aral kang dadalhin mula sa seryang ito yon. Huwag maliitin ang katahimikan ng tao dahil kadalasan doon nagsisimula ang pinakamalalaking pagbabago. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.